Gamit tayo ng analytical method para dito sa column design ng short columns with uniaxial bending. Gagamit naman tayo nitong tinatawag nating interaction diagram. So yung interaction diagram is the graph of the axial load capacity and the moment capacity of the column na meron tayong katawaging M or the moment to axial load axis. So this diagram is very useful for studying strength of the column with varying proportions of loads and moments. Ito yung itsura ng interaction diagram. So sa point A, meron tayong 100% axial load. Nakalagay dito. The diagram is made by plotting the axial load capacity when the moment is 0 point at A. Okay, so ibig sabihin, at point A, 100% pure axial lang yan. Wala po tayong kasamang moment. So ibig sabihin, yung loads, kagaya ng concentric loading na nasa gitna po yung PU natin. Ayan yung letter A. Point naman, point D. Dito. Yung kanina, yung E is less than EB. Dito na din mag-full yun. Ibig sabihin, under compression load tayo. Compression zone. Ito yung pinaka-peak ng compression zone. Kaya meron tayong compression control region. Kapag napunta na tayo sa point B na andito na yung balance loading. Ibig sabihin naman yan, yung concrete tsaka steel sabay na nag-yield. Kaya nakalinear po yan. Okay, linear po yung ating behavior. And then lastly, we have the point C. Meron tayong pure bending strength of the member. So, meron tayong control or tension control regions. Ito yung itsura ng column interaction diagram. Okay? Meron tayong iba-ibang diagram depende sa given na FC prime, Fy, tsaka gamma. Okay? So, ang ibibigay natin, ito given naman to, no? Pwede nyo itong i-print during final exam tsaka final quiz. Kasi ito yung gagamitin nyo pag-plot. Kaya kailangan, pag nag-plot kayo, meron kayong ruler, pero ganito yung itsura ng column interaction diagram. Galing ito sa ACI 318. Yan yung reference ng NSCP. So, bali yung mga laman ng NSCP, inadapt galing doon sa ACI 318 code or provision. O, sample. So, calculate the nominal axial load capacity, Pn, of the column shown that can be applied at an eccentricity of 200. Meron tayong E, 200 mm. And then, use FC prime, 27.6, Fy, 413.7. Step 1 natin, kung titignan natin yung formula, meron tayong Rn, and then sa vertical, meron tayong Kn. So, paano ba ito ma-rotate? Yung Rn, meron tayong formula. Parang ano lang din po ito, sa resisting moment, no? Para sa Mu, Phi, Bd squared. Pero dito, nakita nyo, Pu times E, di ba moment lang naman yun. Tapos, Phi, since we are solving for the column or concrete, Fc prime, tapos yung Ag, di ba, ano siya, base times height. Times height pa yan, kaya meron ditong squared din. Okay, halos paras lang naman yan. Pero, given na yan, kasi meron kayong figure na given. So, hindi naman ito mawawala sa figure natin, ito. So, bale, kailangan natin i-familiarize na lang kung paano ito gagamitin. So, sa vertical axis, meron tayong Kn. Horizontal naman ito, meron tayong Rn. Step number 1. Ang required sa atin is Pn. Nominal axial load capacity. Pn. Okay, para dito, ang step number 1 is solve natin yung
area gross. Kasi may given tayong 400 and 600. Solve for AG. AG is equivalent to sunod. Second, solve AST. Alin yung AST dyan? Ang tanong. Ito or ito? Ito yung eccentricity. Kung naandyan yung eccentricity, pag ganito yung load niyan, PN. Kapag nandito yung load, dito babagsak lahat ng load. Dito mako-compress. Ito yung compression zone. Next, number 3. Solve nyo rin do, rho G. 400 pi. Tama. Number 4. Tingnan natin yung ano. Kasi hindi natin ma-solve yung Rn. Wala tayong i-plot. Kasi mababaliktad yung Pn yung hinanap natin. Galing sa value na to, galing sa formula ng Rn, kailangan malaman natin yung value ng Rn tsaka Kn. Once sa malaman natin, o kaya Kn. Once sa malaman natin yung isa sa value doon, makakasolve tayo ng Pn. Okay? So, bali, ang kailangan natin kunin is yung value nito, E over H, tapos, value nitong, ito, rho G. Next, E over H. Yung E natin, 200. Yung H natin, alin yung H? 400 ba or 600? 600. 600 na mo. Ganito. 600. So, 200 over 600. 0.333. 0.333. Ay! Ano kasi ito? Ito yung solve for AG and AST. Ba't mali? Ay, hindi. Mali. Yung AS natin, kabuuang AS yan. Yung lahat. Kailangan, lahat ng AS, so ito, times 8. Times 8, so ito magiging 800. Tama? Pag-resolve, 800. Kasi rho G, lahat ng AS, tapos 0.01477. oh, again, hindi siya AST pala. AS lang. AST pa rin. Kasi, ang ST is steel. So, dito kasi hinahanap natin, rho G. Dito, i-consider lahat ng steel kasi naka-rho G, gross. Okay? So, dito, pag nag-solve tayo ng AS, para dito, i-consider natin lahat ng area, lahat ng steel. Kaya, times 8 yan, kasi 8 to yung steel dito. Okay, so once na meron na tayo nito, number 2 to, number 3, number 4, ma-plot na kita digdi sa column interaction diagram. Ang check na po is, first, yung value ng E over H. Tatandaan natin na yung E over H, ito po yung mga slanting line dito. Yan. Titingnan nyo lang dito sa may pinakagilid. Sa pinakaunang line, meron kayong 1, pababa yan, 0.5. Kung ito 1, ito 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1. Okay, pababa naman. Ito 0.5, ito 0.50, 48, 0.48, 0.46, 0.44, 0.42, 40. Yung atin, ilan ba yon? 333. Hanapin natin, 333. 0.33. 0.33. 31, 32, 33.
Oh, iti-trace na lang po yan. Okay? I-trace na lang yan. Pero meron may sobrang 0.03. Kailan? Accurate yun na. Okay, color pink. Ito na yung pink ha, pink. Yes po. E over H. Lalagay natin yung value. E over H. Ah, 0.333. Sunod is check naman natin yung plot yung rho G. Yung rho G natin is equivalent to 0.0104. Hanapin lang natin dito 0.01 1 2 3 4 5 8 9 10. Alit. 1.2. Ito yan na. Basta, tensiometer yung gagamitin natin. Okay? Okay, so para sa 0.0104, so possible na pumasok siya dito sa may malapit lang sa may 1, no? Ito. So bale itong mga to, i-connect nyo lang yan kasi parehas lang yan, no? Yan. So yung 0.0104, malapit na yan dito sa 0.01. Kaya yung drawing natin, malapit lang din dito sa line na yan. So ipa-plot natin to, yan. Pak. Ito na yung connection. Oh, yan. Ngayon, i-trace natin to. I-trace natin yan. Ayan na yung yellow. Oh, yan o, yellow. Oh, yung RN natin is ito. Oh. Okay? So, kung ito yung 0.0... Oh, 0.15 to. 0.15. Ito, 0.16. Pero hindi siya umabot. 0.15.9. So bago maging 0.16, syempre may kadugtong yan. Lagyan nyo na lang isa. Sabihin natin, malapit na sa magka-16. E di sabihin nyo 8. Okay. Point. Lahat parehas kitang answer. Tapag sarola, bahala ka mo dyan. Okay, so meron na kayong RN. 0.158. Sa inyong galing? Tensiometer. Pwede din kayong gumamit dito. Galing dito. Pag ganyan. Meron naman kang value na 0. Kahit alin doon yung gamitin nyo, KN o kaya naman RN. Okay, tapos ito i-equate lang natin dito sa formula natin. PNE, FC prime, AG, H. Again, PNE, FC prime, AG, H. Okay, meron na kayong 0.158. So, galing dito, mayroon na kayong ma-solve na PN kasi may E kayong 200, di ba? Yung FC prime is 27.6. Yung AG naman natin is 400. 240 pala. 240,000 times H, 600. Oh. Para dito, meron kayong PN equivalent to 3,000 point. Oh, ganun lang. Oh. May PN na kayo. Answer na yan, sir. Oh, last example for today. Number 1, AG. Sige, rho G.
Ilan AG? Sigales. 150,000. EST, lahat. Roji, patron. Next, Aduna, E over H. Ang in natin is, ano bang hinanap? Required number of, meron pa tayong, PU. Ito. Hindi talaga given yung eccentricity. Kasi ma-solve siya. Okay? Kapag meron tayong PU, solve natin yung PU tsaka MU. Okay? So, para sa PU, meron tayong dead load, 440 tsaka 490. So, 1.2 DL plus 1.6 LL. 1,312 KN. Tapos, yung MU naman natin is ilan? 80 plus 110. 1.2 MDL plus 1.6 MLL. Ilan to? Peñas. MU. 272. So, para ma-solve natin yung eccentricity, meron tayong MU, PUE. Okay? So, yung pala kanina, wala talagang given. Ilan to? Lupas. 0.27. Oh, galing dito, makakasolve na tayo ng RN. RN, PUE, Phi, FC prime. Yung PU natin is 1,312 over 0. Ano to? Ayun. 0.207. Eh di gawin na lang natin tong mm. No? 10 raised to 3. Tapos 207.317. Tapos yung phi natin is ilan? Columns. Columns 75, 65 or 0.9. 0.65 para sa columns. Okay, FC prime. Yung AG 600. Tama, 500. Oh, pag-solve 0.202. Sunod, KN. Yung KN natin, meron tayong PN, FC prime, AG lang. Okay? Or PU, E. Ay, mali. PU, Phi, FC prime, AG. Ano? PU, Phi, FC prime, AG. So, meron kayong 1,312 times 10 raised to 3 divided by 0.65, 27.6 AG, 150,000. Next, Charles. 0. Meron tayong KN 0.202, RN 0.202, KN 0.488. I-plot natin yan dito. Para sa RN 0.02, 202. Oh, ito na yung red line. Tapos 0.488. Oh, ito yung 0.05. Ito naman 48. Oh, 488. Oh, kaya nasa gitna yan. Ito yung point ng intersection. Ang sunod yung i-check kung ilan na yung value ng rho g. Galing dito. Pwede nyo i-plot siya dito na. Kaya dapat accurate yung mga drawings nyo, no? Tapos pwede na kayong magbilang dyan.
Kunyari, ito, 1, 2, 3, 4, oh. By ano siya. Imagine nyo na lang, nasaan siya? Nasa gitna. 0.02, tapos 0.003. Di 0.025. Tama? Sige. 4. Naintindihan naman, no? Naintindihan naman yung plot. Rn, 0.2. Ayan, oh. Kn, 0.488. 0.5. 0.4 sa baba. Ine. 0.48. Ito, 0.5. Ang 0.488, medyo nasa taas yung kadikit. Kaya yan, no. Pagbanggaon lang nindo. Pero lang ako tracing paper, wrapping paper. Tapos, tensiometer ulit. 0.0 ano to? 0.02 rho G. 0.03 rho G. Nasa tahaw. 0.025. Rho G. 0.025. Para sa number of bars, we need to solve for the AS. Bale representation lang pala niyan. Kasi nakalagay dito, required number of 25 mm bars. Wala pa tayong rho G talaga. Okay? Erase natin to. Okay? Tapos AG. Meron kayong 0.025. AS natin, unknown pa. 150,000. AS, equivalent to. Basin nyo. Ilan? 3750 mm squared. Tapos, ma-solve na natin yung number of rebars galing dito. Kaya natin sa taas. Bahala na nga maghanap ka niya. Number of bars, AN. Yun na. Pira to. Pieces. O kaya naman, 8 pieces. Tama. Ito na yung number of bars. Okay, bale yung procedure ganito. Solve AG. Pangalawa, number 2 na to. Solve for DPU tsaka MU para makasolve kayo ng E. Tapos, solve RN, number 3. KN, tensiometer, AS, rho G, AS, number of bars. Ang kailangan nyo i-practice dito, magtansya. Okay? Kunyari, naandito. 25. Pwede, 28. Hindi nakakanood na. Paano sir kung harani? Andyan. Kunyari, nakadukot. 0.29. 0.029. Pwede naman. Pwede naman, 9.8 para exact. Ay, di marali ka mo. Mapat ka pa man.